Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga motorsiklong pinapangarap ng mga tao. Wala iba kundi yung mga motorsiklong may 400cc pataas. Yung mga ganong klaseng motor kasi, medyo nasa ibang level na rin yon. Yes po, nasa ibang level na talaga yon. Meron kasi silang nagagawa na hindi nagagawa ng mga mababang engine displacement. Katulad na lang sa pagdaan sa expressway. Yung mga nasa 400cc pataas, nakakadaan sila doon. Samantalang yung mga mababang displacement naman, bawal ka dun. At kapag pinilit mo pa rin yun, paktay ka dun. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa kategory ng 400cc na motor, masasabi natin na hindi talaga siya para sa lahat. Hindi naman po kasi lahat ng tao kayang makabili ng ganun. Kaya yung mga taong may motor na ganun, maraming pera yun. Dito nga po sa atin marami na din namang mga 400cc na maxi scooter. Kadalasan doon or karamihan doon made in China. Yung iba gustong bumili, yung iba naman alanganing bumili. Kasi nga walang pambili. Pero alam nyo ba dito nga po sa brand na SYM, meron silang latest na bago. At kung dito nga po sa Pilipinas, yung brand na yan hindi ganun kasikat or hindi ganun kakilala. Doon nga po sa maraming bansa sa Europe, sikat na sikat talaga siya or kilalang kilala talaga siya. Mas tinatangkilik pa nga siya kaysa doon sa tinatawag na The Big Four. At itong pangmalakasang maxi scooter nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang SYM Maxim GT 400. Dito nga po sa motor na ito, unang sulyap pa lang, may legs, may ibubuga talaga yung datingan ng motor na ito. Kung looks kasi ang pag-uusapan, talagang lalaban. Ang lulupit din talaga ng mga motor na SYM. Shh, Brad, saan ka nakatingin? Nyakis. Kaya bago tayo mapadpad kung saan-saan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinakabagong SYM Maxim GT 400 na mayroong 399 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 34 horsepower, 6,750 RPM, 39.5 Nm of torque at 5,250 RPM. At dahil nga po kaka-unveil pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13 liters fuel tank capacity at wala din tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat na kanyang gulong 120/70/15 sa harap at 160/60/40 naman sa likuran. Syempre pares po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At katulad nga po ng inaasahan, parehas po itong may ABS. Naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 780mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 212 kilograms. Kaya dito nga po sa maxi scooter na ito, hindi rin talaga biro yung bigat niya. Kaya kung sakaling madaganan ka nito, labas ang igit mo. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po niya, pang malakasan din talaga. Napakaangas nga po ng datingan niya. Yung taillight niya maangas din. Yung nakasakay makinis din. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Ganyan nga po yung itsura niya. Naka smart key system na rin po ito. Nakakilis na po siya. Kaya hindi na po siya mananakaw. Sabi ng iba, meron po siyang malaking windshield sa harap at ito nga po ay adjustable. Pwede mo siyang itaas at ibaba. Depende sa trip mo. At katulad nga po sa ibang maxi scooter, meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan kasi isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At syempre hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting feature. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa presyo niya, doon nga po sa Taiwan, ito po ay nagkakalaga ng 189,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 331,000 pesos. Medyo mataas, brad. Pero kung 100,000 lang sana yung presyo niya, pwede ka na magpatato sa noo. Magkaka 100k ka na. Huh? At para doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, si Mitsukoshi lang ang nakakalam dyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto mong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba kay